Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Nang panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, kanyang tinanong, "Anong hinahanap niyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y, "Guro." "Hali kayo at tingnan niyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon noong araw na yun. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawa nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya'y sinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipapangalan sa iyo ay Cephas. Ang katumbas ng pangalang ito ay Pedro." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon sa pagbalik po natin sa tinatawag nating karaniwang panahon, napakaganda po ng ebanghelyo natin ay pagpapaalala sa atin ng pagtawag ng Panginoon sa mga unang alagad niya. Hindi po nangangahulugan na dahil bumabalik tayo sa karaniwang panahon, sabi nga po ng araw, BSDU, balik na tayo sa dating ugali. Bagkus, pinapaalala po sa atin kung papaanong inihanda ni Juan Bautista ang daraanan ng Panginoon. At naranasan natin ang Panginoon na liwanag ng ating buhay at sanlibutan. Katulad ni Juan Bautista ay ituro natin ang Panginoong Hesukristo, gaya ng ipinahayag sa Ebanghelyo. Ito ang kordero ng Diyos. At kung paanong nandun ay tinuro ni Juan Bautista ang Panginoong Hesukristo na kordero ng Diyos, tayo din ay dapat maging kordero ng Panginoong Diyos. At ituro din natin ang Panginoong Hesukristo sa isa't isa, sa ating kapwa. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Mukha bang kordero ng Diyos? Sabi, "Padre, ano po yung kordero?" Tupa, di ba? Mukha bang maamong tupa yung inyong katabi? O anak ng tupa, di ba? Dalawa lang po yan eh. Sabi ng Panginoon, "Ako ang pastol at kayo ang mga tupa." Tatlo po yung katangian natin bilang mga tupa upang tunay na maging maamo, upang maging katulad din ng Panginoong Hesus na kordero ng Diyos. Una, sabi po ng Panginoon, "Ang aking mga tupa nakikinig sa tinig ko." Ang mga tunay na mga tupa na mabuti, nakikinig sa tinig ng pastol. Kaya nga po sa unang pagbasa na tunghayan natin si Samuel, tinalaga siya ng kanyang ina sa paglilingkod sa Panginoon. At ang maganda po kay Samuel, sanay siyang makinig. 3 beses nga niya naririnig, tinatawag yung pangalan niya, din akala niya si Eli yung tumatawag. At sa uli, sabi ni Eli, tinuro sa kanya, "Sabihin mo
Magsalita ka, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon. Nakikinig ang iyong lingkod. Yan din po yung hamon sa atin at paanyaya. Hindi tayo magiging mabuting tupa ng Panginoon kung hindi tayo sanay makinig. At ang pakikinig sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pagiging bukas sa kanyang pahayag. Kaya napakahalaga po ng pagdadasal. Sabi ko nga po sa inyo paulit-ulit, hindi lamang magdasal pagka-araw ng linggo o magsimba. Magdasal araw-araw. Magbasa ng banal na kasulatan. Dahil sa bawat pagkakataon na tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, nagninilay tayo ng salita ng Diyos, nangungusap ang Diyos sa atin. Kaya nga po binabasa sa atin ang salita ng Diyos. Pwede naman sabihin, o sige, basahin nyo na lang sa TV monitor. Pero kung mapapansin nyo po, sa tuwing binabasa sa atin sa banal na misa, sinasabi, pagkaraan na basahin ng lektor, ito ang salita ng Diyos. Diba? Ano po ang sagot natin? Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nyo sinasabing salamat sa lektor. Diba? Salamat sa iyo, sa binasa mo. Salamat po, Father. Hindi. Salamat sa Diyos. Dahil habang pinakikinggan natin ang pagbasa na yan, ang Diyos ang nangungusap sa atin. At tinatawag tayo ng Panginoon para saan? Para sa isang gampanin lang. Pag-ibig. Kahit gaano karami ang alam natin sa salita ng Diyos, kundi tayo ito binabago at ginagawang pag-ibig, hindi tumitimong salita ng Diyos sa ating puso. Hindi po nakukuha yan sa paramihan ng alam. Ang napakahalaga ay sanay tayong magbukas, hindi lamang ng ating isip, kundi ng puso sa pakikinig sa Diyos. At ang pakikinig sa Panginoon ay pagbubukas ng ating puso sa Kanyang pag-ibig. Kaya nga ang pangalawang katangian ng tupa ay hindi lang tayo nakikinig, pinananahanan tayo ng Kanyang salita. Sa ikalawang pagbasa, ayun po ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kayo ang templo ng Espiritu Santo, di ba? Sabi niya po sa katabi niyo, ikaw ang templo ng Espiritu Santo. Nananahan sa iyo ang Diyos. Yun po yung katotohanan. Alam natin, hindi tayo karapat-dapat. Kaya napakahalaga na nandun yung kababaang loob natin na nagsisikap tayo na dalisayin yung ating sarili. Kaya nga, sabi po doon sa pangalawang pagbasa, binili tayo ng Panginoon sa malaking halaga. Tinubos tayo. At anong halaga na ipinambili sa atin ng Diyos? Ang buhay ng Kanyang anak. Kaya nga gamitin natin ang ating buhay sa kabutihan. Kaya hindi po tayo titigil na kinikilala lang yung kabutihan ng Diyos sa atin. Yung pananahan na yon ng Espiritu ng Panginoong Diyos, yung pananahan na yon ng pag-ibig ng Diyos sa atin, hinahamon tayo na higit tayo maging mabuti, higit tayo na maging mapagmahal. At sa huli, para Para katulad ni Jesus, mapakilala natin ang Ama sa pamamagitan ng ating buhay. At katulad ni Juan Bautista bilang alagad, maituro natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po doon sa paunang pagninilay sa atin, sa simula ng misa, sa turo ng simbahan, binasa sa atin yung pagninilay ni Pope Francis. Sinasabi po doon na inakakita sa Panginoong Jesus, gaya na sinabi ni na Andres kay Pedro, nakita namin ang Mesiyas. Ano nangyari doon? Binago sila. Hindi lang sila nakinig, hindi lang sila tumahan kasama ang Panginoong Diyos, binago sila ng pag-ibig na yon. At yung pagbabago na yon ng pag-ibig, natagpuan ko ang Diyos, natagpuan ko ang pag-ibig, natagpuan ko ang Mesiyas, natagpuan ko si Jesus, natagpuan ko ang kahulugan ng buhay. Kaya sa dulo po, dinadala natin ang bawat isa sa Panginoong Diyos.
Isang araw, nagmisa po ako dun sa birthday nung isang lola na ina nung isang kaklase ko nung high school. Tutuwa po ako kasi 95 years old na siya. Matagal ko siyang di na nakikita. Naalala ko na namimiesta pa ako nung high school kami. Ang tagal na po nun. Pero nakakatawa po dun, 95 years old siya. Nung nag-celebrate siya ng birthday, pamilya lang. Ilan po kami, siya yung kanyang anak. Pati yung mga kaapu-apuhan sa tuhod dumalo, 72 sila. Sabi ko, isang pulutong na palaka ko kayo, kututusin. Pero masaya po doon, yung biyaya ng buhay na pinagkaloob sa kanya, nagbunga nung para bang 72 disipulo. Dahil pinalaki niya yung mga anak niya, maging yung mga apo, sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. At mararamdaman niyo dun sa kanyang birthday yung pagmamahalan ng mag-anak. Kaya nga po, sa San Linggo, pista ng Santo Niño, sabi sa atin sa pauna sa misa, isama natin yung mga bata, ang inyong mga apo para mabasbasan. At hindi lang sila mabasbasan at maisama sa araw ng pista ng Santo Niño, kundi sa bawat pagsisimba at pagdadasal. Dahil kung paano natin pinamamayani ang pag-ibig na yan ng Panginoong Diyos, lumalago yung pag-ibig na yan. At yung pag-ibig na yan ang siyang pinaguhugutan ng kabutihan at pagmamahal ng bawat isa, kung kaya naaakay natin ang bawat isa sa pananampalataya. Kaya po, sa pagpapatuloy na ating pagdiriwang, sa linggo-linggo na pagsisimba natin, sa araw-araw na pagdarasal natin bilang mag-anak, lagi nating pakinggan ang salita ng Diyos. Panahanin natin siya sa ating mga puso. At huwag tayong magkulang. Maging masigasig tayo na ibahagi ang pag-ibig na yan sa bawat isa upang tayo'y maging kagalakan at larawan ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Amen.